Playing with fire. Ito po ay tungkol doon sa naging pahayag nung hepe ng ating sandatahang lakas ni General Romeo Browner Jr. Ang sinabi po niya, ito po ay sa kasagsagan ng delubyo na dumali po sa ating mga kababayan sa probinsya ng Cebu. Yung delubyo niya, nakuha pa niyang magsabi na uumpisahan na raw ng ating sandatahang lakas ang pagsasanay upang tumagal ang kanilang puwersa. Sabi niya na ang kanilang puwersa sa pakikipaglaban o pakikipagdigmaan ng 30 araw. Yan po ay shameful comment or shameful remark from a shameful Browner. Bakit po kahiya-hiya? He is playing with fire. Imaginein po ninyo, sa gitna ng dilubyong dinanas at patuloy na dinaranas ng ating mga kababayan dyan sa Cebu, nagpayag siya mas importante sa kanya na mag-ensayo at magsanay ang kanyang mga sandatahang lakas upang daw sa ganoon kaya nilang makipagdigma sa loob ng 20 at maximum 30 days. Ganyan katindi ang planning at strategy ng pinuno ng ating sandatahang lakas. Sa gitna ng delubyo at dinaranas sa mga kababayan po natin diyan sa probinsya ng Cebu, ang inaatupag nitong hepe ng sandatahang lakas ay mag-iensayo na raw sila upang maghanda tayo o yung puwersa niya. Yan ang kanyang termino eh. Ang bigat, hindi ho ba? Nakakahiya, nakakagalit, reckless yung statement. Alam mo ninyo, delikado yung ginagawa niya. Hindi natin alam kanino ba tayo makikipagdigma. Ang usual default answer ay China. Kaninong interes ang ating isusulong upang makita natin na tayo ay nasa digmaan kalaban ang superpower na ating kapitbahay na China? At ang talaga namang very shocking, sa gitna ng dilubyong dinaranas, so patuloy na dinaranas ang ating mga kababayan. Nakita niyo yung larawan, patong-patong yung mga sasakyan. Yung kanilang mga kasangkapan, sira po lahat. Yung mga sasakyan, motorsiklo, hindi po dahil magandang tingnan sa optic, yung mga material things ay nasira, hindi po. Karamihan po doon, if not all, ay ginagamit nila sa kanilang hanap buhay, sa kanilang negosyo. And I dare say na karamihan po doon, malamang ay nakautang pa sira, wasak. Paano po sila babangon? Alright mga kababayan, so ito po yung live ni Attorney Vic Rodriguez kanina, no? At ating i-highlight lamang yung kanyang pagbibigay ng konteksto dito nga po sa naging pahayag po ng hepe po ng sandatahang lakas ng Pilipinas na si Romeo Browner, no? Na nagbigay ng kanyang statement kung saan siya daw po ay ihahanda niya na kumbaga yung kanyang grupo sa posibleng mangyaring gera. Parang ganun yung term. Pero para sa akin mga kababayan, hindi naman ito yung panahon para ito yung unahin. So, para sa akin, mas importante yung agarang pagtugon dito po sa nangyari pong mga dilubyo na dumating po dito sa ating bansa, especially dito nga po sa Cebu na hindi pa po nakakaahon dun sa nangyaring lindol sa kanila, at ngayon naman niragasa naman po sila ng napakalaking baha dahil po dito sa bagyong Tinyo, no? Kaya talagang grabe po yung pinagdadaanan ng ating mga kababayan dyan. Kaya tingin ko yung pagpapahayag ng ganito ng hepe ng sandatahang lakas ay hindi akma para sa panahon na marami pong nag-i-struggle, no? Maraming nagdadalamhati na mga kababayan nating nawala ng mga tahanan, nawala ng mga mahal sa buhay, nawala ng mga kabuhayan, no? Dahil dito po sa bagyong ito. At dapat itong mga ahensya na ito, itong mga taong dapat ay inaasahan natin sa mga panahon ng ganitong kalamidad, ay dapat nakikita natin sila na sila yung mismo, no? Sila yung nagpo-frontline dun sa mga ganitong sitwasyon upang nang sa ganun ay maibsan man lang yung nararamdaman na sakit at pait ng ating mga kababayang, lalo na yung naapektuhan po dito po sa bagyo sa Cebu at sa iba pang mga lugar dito sa Pilipinas.
Disclaimer lang mga kababayan na wala naman akong sinabi na kung sino yung gegerahin, sino yung pupunteryahin ng ating sandatahang lakas. Pero dito kasi sa naging pahayag niya na maghahanda na sila upang tumagal sa laban ng 20 to 30 days. So anong yung gusto mong patunayan dito, 'di ba? So wala naman sa ating nag-ahamon ng gera at wala naman tayong kagustuhan na magkaroon ng kaguluhan dito sa ating bansa. So para sa akin napaka-insensitive ng mga ganitong remarks lalo na maririnig mo sa kanilang mga bibig. Ito yung mga matataas na mga namumuno dito sa ating bansa. So sila yung may mga kapangyarihan din talaga ano. Parang napaka-insensitive nila in a way na hindi man lang nila inisip yung kapakanan ng Pilipino kasi mga kababayan, 'di ba kahit gusto mo ipagtanggol yung bansa mo, wala naman sa point na ganun pa eh, 'di ba? Sino ba naman yung mga tao, sino ba naman yung Filipino na papayag na angkinin yung ating bansa? Syempre 'di ba pag dumating na yung time na yon, mismong taong bayan na ang kikilos eh. Pero this time hindi naman ganun yung nangyayari. Ang gusto ng taong bayan mga kababayan ay mabigyan ng hustisya 'no, yung nangyari pong pagnanakaw dito po sa Kaban ng Bayan at ito nga po yung ating nararanasan ngayon, itong mga flood control na palpak talagang napakarami pong kinitil na buhay nito 'no, dahil po sa maling paggamit po ng pondo ng flood control projects. Kaya tuwing may bagyo, tuwing may mga ganitong unos ay talagang madaling maapektuhan itong ating bansa dahil nga po sa hindi tamang paggamit. So again mga kababayan, wala tayong ini-insist o hindi tayo nag-aano ng hate 'no sa ating government. Pero sana maisip man lang nila 'no yung kapakanan ng mga Pilipino, ng mga talagang maralita na paano na lang kung may kumagat diyan sa ginagawa niyong paghahanda kuno, 'di ba? Kasi baka mamaya isipin ng ibang bansa, wala man lang tayong pinapangalanan, pero kung sino man yung bansa na tinutukoy nila, eh ano kung isipin nila na banta ito 'no sa kanila. So mas mahirap 'no kasi tama nga si Attorney Vic Rodriguez, para ka naglalaro ng apoy at hindi ito biro mga kababayan, lalo na dinideklara mo 'to na kumbaga in-announce mo o ito yung naging remarks mo, kaya nakakatakot mga kababayan. So maging yung mga anak siyempre ng mga sundalo, mga kapulisan, eh, talagang siyempre isipin din nila yung magiging sitwasyon at kalagayan ng kanilang mga pamilya, 'di ba? Although nandun yung kanilang panunumpa sa watawat, na uunahin nila yung kapakanan ng bansa, kapakanan ng welfare ng mga Filipino, eh talagang magdadalawang isip din yung mga yan mga kababayan kasi hindi naman dapat kinakailangan ng gera eh. As much as possible, kinakailangan natin peace talk, 'di ba? Idaan sa diplomasya kasi sa gera talaga mga kababayan walang mananalo, no? Lahat talaga talo diyan. Kaya hindi yan solusyon at ang nakikita kong dapat unahin mga kababayan is paano tugunan yung mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan, lalo na ngayon na nalugmok po sila dito po sa sunod-sunod na unos na tumama po lalo na sa probinsya po ng Cebu. Dapat nga yung nakikita natin mga kababayan ngayon is yung mga plano paano makakabangon muli yung ating mga kababayan na naapektuhan po ng unos no na dumating sa kanila at ano yung mga solusyon na pwedeng gawin, paano yung recovery na maibibigay natin sa kanila. Sana ganun yung ginagawa ng gobyerno ngayon. Hindi eh. Parang kung kailan ganito yung nangyayari, kung ano-ano yung mga issue ang gustong unahin. Kagaya nitong ICI na nagpunta sa Davao para inspeksyonin o imbestigahan yung mga flood control projects doon, na nakita naman nila, 'di ba, na maayos naman. Meron nga akong nakita sa social media sa Facebook na parang bumisita ata si Mayor Magalong dun sa area na yon, tapos mismong residente na yung nagsabi na maayos naman yung gawa doon, maganda at walang problema. So parang 'di ba doon pa lang eh, kung ang mga residente mismo yung nagsasalita at nagsusumbong, pakinggan agad kasi sila yung first hand doon, sila yung nakakaranas at nakaka-experience kung ano yung mga proyektong dumating sa kanila at napapakinabangan talaga nila ng gusto. So, dito pa lang 'no, dapat itong ICI na 'to ay mag-focus muna 'no, dito sa mga issue talaga ng kagaya ng flood control na tinuturo na, kagaya sa baluarte ni Marcos. But up until now wala pa rin pong
nag-iimbestiga sa Ilocos Norte, dun nakakapagtaka kasi 'di ba, parang kahit sabihin nilang hindi politika, hindi pamumulitika, pero iba eh. Iba ang dating at hindi naman tayo tanga para maniwala tayo sa mga sinasabi nila sa social media, sa mainstream media, na mga propaganda nila, 'di ba? So kung talagang malinis ang intention mo, malinis ang konsensya mo, at gusto mo maging credible yung mga sinasabi mo bilang isang pangulo, 'di ba? Unahin mo yung baluarte mo, 'di ba? Kinanta na ni ni Manong Chabit yung mga issue diyan at handa si Manong Chabit, sabi niya na magpakulong siya kung may mga kaanomalihan siyang ginawa. Pero ang hamon niya nga dito kay Bongbong Marcos ay talagang unahin yung kanyang nasasakupan, yung kanyang baluarte kung talagang malinis no bago siya mag-blame sa ibang lugar kasi mahirap nga naman yung ganun mga kababayan at napakarami na po nating mga kababayan ang hindi naniniwala dito sa nangyayaring investigation sa ICI dahil nga closed door investigation at hindi live stream, hindi natin nakikita at naririnig kung ano na ba yung takbo at ilang buwan na mga kababayan ha. So we demand for transparency and accountability. Alam niyo mga kababayan, dito po sa naging live ni Attorney Vic Rodriguez ay may realization lang tayo no, na kung saan dapat talagang maging maingat po tayo sa ating mga binibitawang salita o pahayag upang hindi po tayo makapanakit o maka-offend ng ating mga kababayan o kapwa natin. Lalo na ngayon na may pinagdadaanan po yung napakarami nating kababayan sa Cebu no, na dapat kinakailangan nila ng agarang pagkalinga at agarang aksyon upang matugunan po yung mga pangunahin nilang pangangailangan at maging maingat po tayo sa ating mga sinasabi lalo na may mga pinagdadaanan itong mga tao na to. Ang karamihan dito ay nagluluksa dahil nawala po ang kanilang mga mahal sa buhay. Yung iba naman ay sobrang stress no at depressed dahil po sa nangyari po sa kanilang mga tahanan at kabuhayan. Kaya mga kababayan, pairalin po natin yung ating pagiging sensitibo sa mga bagay-bagay at ito'y hindi napapanahon ngayon. Again mga kababayan, wala pong magiging magandang dulot ang paghihimagsik o gera saan man pong bansa yan. So wala pong magandang maidudulot yan at dapat talaga ay pairalin po natin yung kapayapaan no at as much as possible ay makipag-usap ng maayos at huwag gamitan ng dahas.